Real talk naman po tayo ngayon. Ito po about dun sa mga OFW dyan. Mga nanay o mga tatay man siya. Ang isang OFW po kasi, ang tinitiis nila ay inip. Kauna-unahan po yan. Inip, pagod. Lahat na po pinaglalabanan nila para sa kanilang pamilya. Ang isang ama, kaya ng ibang bansa para bigyan ng magandang kinabukasan, edukasyon ang kanilang mga anak. Nagtitiis po yan ng hirap, gutom, pagod, lahat isasakripisyo para sa kanilang mahal na mga anak, pamilya. Ang kanila pong kaligayahan sa buhay ay yung maalala siya ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang mga anak, na si makumusta man lang. Pero yan ay hindi nagagawa ng isang anak. Kadalasan marami silang alibay, busy sa pag-aaral, kadalasan po yan. Pero pagka po sila may pabibili, nandyan kahit anong oras tatawagan ng magulang. Kailangan nila ng ganire, kailangan lang ganon. Ang pinakamasakit po sa isang OFW ay yung pagka nawalan ng trabaho ang kanilang ama. Para po bang sa pakiwari ay yung wala ng silbi yung kanilang ama. Kahit ni haniho, ni kumistahi, wala. Tapos tatawag lang yan pagka nangangailangan. Sana wag namang ganon. Tumanda ang mga magulang nyo sa paghahanap buhay para maihanda kayo sa magandang kinabukasan. Huwag natin baliwalain yung kanilang paghihirap. Swerte nyo. Kasi may magulang sa inyong nagsisikap para yung dinanas nilang hirap, hindi na ninyo danasin pa. Walang sino mang magulang siguro ang naghahangad na mapariwara ang kanilang mga anak. Alang hangad ang magulang kundi kayo mapabuti. Kaya sana, merong man kayong gusto o wala sa inyong magulang na OFW, maalala man lang ninyo silang kumustahin. Kahit pangungumusta lang, yun lang mahalaga na. Mahalaga na sa kanila yun. Kasi lahat ang magulang nyo nag-abroad para sa inyo, hindi para kung kanino. Kasi yung hirap na dinanas nila noon, ayaw na nilang paranas pa sa inyo. Lagi nga sinasabi, kagaya ng asawa ko, ang sabi niya sa kanilang mga anak, hindi ko hangad na ako'y gantihan ninyo. Nakatapos man kayo, nagpapasalamat ako. Kasi yung hirap na dinanas ko nung ako'y bata pa, hindi ako nakapagtapos, hindi ako nakapag-aral. Kaya sa inyo ko ibinuhos yung panahon ko sa pag-abroad para kayo'y makabigyan ko ng magandang kinabukasan, para kayo'y magsipagtapos. Hindi ko hangad na ako'y balikan ninyo, na ako ay bigyan nyo. Ang hinahanap lang po ng aking asawa yung kalinga bilang OFW. Naubod ng tagal, sa isang iglap lang, nawala na lahat yung maganda niyang pangarap dahil nawalan lang siya ng trabaho. Ganyan din po sa iba. Hinalintulad ko lang po sa pamilya ko. Sana mahalin natin ang ating mga magulang, mga bata. Mapakahirap na dinadanas nila sa abroad. Kung minsan hindi kumakain, nalilipasan ng gutom, trabaho, puro trabaho. Mainit na klima na halos doble dito sa Pilipinas. Tinitiis nila yan. Tinitiis nila kayong hindi makita. Para sa inyo, para sa kinabukasan nyo, para lahat ng iungot nyo, bagong gadget, punta sa ganire, punta sa ganon, bili ng ganto, bili ng ganon.
Basta kaya lang din ibinibigay sa inyo. Sana gantihan ninyo ng pagmamahal hanggat sila'y nabubuhay. Maikli lang ang buhay ng tao. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Kaya hanggat nandyan at mayroon pang time para magbago, lingapin ninyo ang inyong mga magulang. Napakahirap ng walang magulang. Napakahirap ng walang tinatakbuhan. Kailan kayo magbabago? Pagka siya'y wala na? Saka nyo mararamdaman kung paano kayo minahal ng inyong magulang? Ganun ba ang gusto nyo? Saka nyo maalala ang ginagawang buti sa inyo ng inyong mga magulang? Sana hanggat may oras pa, isipin ninyo kung wala ang magulang nyo, ano kaya kayo ngayon? Yun lang po. Maraming salamat.